Pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral ng libro ng Mateo at sa araw na ito tatapusin na natin hindi ho yung Mateo. Ilang taon pa tayo sa Mateo. Yung chapter 5. So buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mateo 5 at tatalakayin natin yung hapong ito ang versikulo 38 hanggang 48. Radikal na pagsunod, yan po ang ating tatalakayin ngayong hapong ito. Napansin siguro natin na dito sa Mateo 5, itong Beatitudes, nakakagimbal yung mga katuruan kasi kabaliktaran nung masasabi mong pag-unawa natin patungkol sa pamumuhay. Diba? Doon sa mga pasimula nitong Mateo 5, Sermon on the Mount, sabi ng Panginoon, mapalad o masaya ang mga nahahapis. Kabaliktaran, di ba? Parang yung kaibigan ko, may kakaibigan kong babae, may nanliligaw sa kanya. Sabi ko, pogi ba? Hindi ko pa kasi namimiss. Sabi niya, pogi na medyo pangit. Ano ibig sabihin nun? Parang kabaliktaran, hindi mo mawari ano ba talaga ibig sabihin. Mapapalad ang mga nagugutom, masaya ang mga nagugutom. Ngunit ang katuruan talaga ng Panginoong Hesus ay talagang hindi mo inaasahan. Unang-una sapagkat ito ay mula sa salita ng Diyos. Pangalawa, dahil tayong mga tao, yung pangunawa natin hindi pareho ng Diyos. Ngunit ito ay ating tinatanggap na may magtitiwala na pag tayo ay sumunod sa mga katuruan mula sa Biblia, kahit minsan ay kabaliktaran sa ating pangkaraniwang pangunawa, tayo ay makakatanggap ng buhay na espiritual na hindi mo rin inaasahan. Bakit mahirap na pagsunod? Mali nga yung title ko eh. Hindi mahirap na pagsunod ang pamumuhay Kristiyano at pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Siguro ang dapat na title, imposibleng pagsunod. Sapagkat sasabihin mo, masaya ka ba pag nahahapis ka? Masaya ka ba pag ikay inaapi? Ngunit, ito ay totoo. Mahirap at radikal na pagsunod dahil ito'y imposible. Ngunit dahil ito'y kautusan ng Diyos, ang imposible ay posible. Kalakip ng kautusan na imposible o radikal, kalakip nito ay ang abilidad at kapangyarihang makasunod. Nakuha mo ba yan? Pag inutusan ka ni Lord ng mahirap na pagsunod, kalakip ng utos, kapartner, ay ang abilidad at kapangyarihang makasunod. Kaya ito pong pag-uusapan natin ngayon sa simula, akala mo ang hirap. Ngunit ito ay daan patungo sa pamumuhay na Kristiyanong hindi inaasahan. Kaligayahan sa gitna ng problema. Kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Hindi ba yan ang buhay na Kristiyanong ating hinahanap? Kung hindi superficial ang gusto mo, ha? Malakas pag mahina. When I'm weak, I'm strong. Yan ang kapangyarihan ng katuruan ng Panginoon. Ngunit, dito sa Mateo 5, sinimulan na natin dito sa 6 antithesis o yung mga sinasabi ng Panginoon na ito yung itinuro sa inyo, ngunit sinasabi ko sa inyo. Di ba? Sunod-sunod yan eh. Ito yung tinuro sa inyo, pero ito yung sinasabi ko sa inyo. Huwag mga lunya, pero sinasabi ko sa inyo, tumingin pa lang kayo. Kaya ang ginagawa ng Panginoon, nililinaw niya yung tunay na buod ng katuruan. Sapagkat meron kapangyarihan ang salita ng Diyos, kaya ang estratehiya ni Satanas ay lihisin ang ating pangunawa. Gawing ang mga katuruan ng Diyos ay maintindihan natin sa maling pamamaraan. Kaya ito ang ginagamit ito ang ginagawa ng Panginoon, nililinaw niya upang makamtam natin ang tunay na ibig sabihin, ang tunay na dapat gawin sa mga katuruan sa Biblia. So buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mateo 5:38 hanggang 48 at hihilingin ko sa inyo, pagbigyan niyo ako na tayo po'y tumayo habang binabasa natin ang banal na kasulatan. Sana dala niyo ang Bible niyo kasi sa panimula sabi ko sa inyo hindi ko ilalagay sa PowerPoint. May mga Bible tayo dun eh. Pero huwag niyo uuwi ha, ibabalik niyo. So kung wala kayong Bible, sa susunod, kumuha kayo doon sa sulok. Mateo 5:38 hanggang 48, ang mga huling talata mula sa Mateo 5. Panginoon
Jesus pa rin ang nagtuturo. Narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong paghihigantihan ang masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Kung isakdal kanino man upang makuha ang iyong damit panloob, ibigay mo ito sa kanya, pati ang iyong damit na pangbalabal. Kung pilitin ka ng manlulupig na pasanin ang kanyang dala ng 1 milya, pasanin mo iyon ng 2 milya. Bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Narinig niyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway, ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama. At nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga hentil? Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. Manalangin po muli tayo. Panginoon, medyo masakit po ang aming pakikinggan sapagkat alam ko na marami sa amin nahihirapan po dito sa mga radikal na pagsunod. Turuan mo kami na maunawaan. Tulungan mo ang tagapagsalita na maging malinaw at ang mga nakikinig na bukas sa pagtutuwid ng mga katuruan ng Panginoong Hesus na alam naming makabubuti sa amin. Tulungan mo kami ngayon at ikaw nawa ang mapaluwalhatian sa hapong ito. Sa pangalan ni Hesus, Amen. Makakaupo na po tayo. Ang mga katuruan na ating pinag-uusapan ay ang pinakamagandang handog sa atin ng Panginoon. Ngunit hinahadlangan ni Satanas ang pangunawa nito. At ang ginagamit niya dito sa ating pinag-aaralan upang hadlangan ng pangunawa ay ang mga pastor mismo at ang mga pariseyo, yung mga leaders. Hindi dito sa CCF. So, ang tinuturo sa atin ng Panginoon dito ay yung pagsupil sa ating pagnanasa na maghiganti. Mahilig ka ba maghiganti? Hindi. Talaga? Minsan, pag nasabihan ka ng medyo hindi mo gusto, di ba? Di ba? Ayaw mo nung mga tao na hindi magandang sinasabi sa'yo, pag may ginawa sa'yo, gusto mong gantihan. Minsan, pag napiti ka, gusto mo siyang batukan. Hindi lang maghiganti, kundi maghaganti ng merong interes. Hindi ba ganyan tayo? Kinuwento ko sa inyo noon, nagkatinginan doon sa isang inuman, nagkasamaan ng tingin, minura siya, binaril niya. Ganun no? Maghihiganti ka ng pataas ng pataas. Yan ang puso ng tao at yan ang pinag-uusapan dito ng Panginoong Hesus. Yan ang katuruan dito na iniba ng mga pariseyo na tinutuwid. Yan ang mga katuruan na binibigyan ng Panginoon ng mga radikal na pagkatao na gusto niya makita sa kanyang mga disipulo na mga katulad natin. Pinag-uusapan din dito, hindi lamang ang hindi paghihiganti, ang pagmamahal kahit sa mga kaaway, ganun din ang pagiging makasarili. Yan, ito medyo tinatamaan dito yung mga pang-araw-araw nating mga eksperyensya. Yung mga may nakakabangga, yung mga pamamalakad natin sa ating ari-arian. At ito ang ginagamit ng Panginoon para tayo turuan na mamuhay ng buhay na makapangyarihan, punong-puno ng biyaya at magagamit niya. Higit sa lahat, mapapaluwalhatian ang kanyang pangalan. Kalimitan sa atin, tayo makasarili. Kalimitan sa atin, tayo mapaghiganti. At sabi ng Panginoon, narinig ninyong sinabi, di ba natatandaan nyo pag sinabi, you have heard that it was said of old. Sino nagsabi? Ang nagsabi, hindi yung Biblia, kundi yung mga pariseyo
yung mga nagtuturo ng mali na kumukuha ng katuruan sa lumang tipan at iniiba. Iniiba nila. Ba't nila iniiba? Kasi gusto nila, yung kanilang sinasabi, magustuhan din ng mga miyembro. Para, hindi ko alam, siguro para maging popular sila o para sila ay mabigyan ng pera. Diba, lagi ko sinasabi sa inyo, dito sa CCF Tagalog, matatalas ang ating itinuturo, hindi dahil sa pastor, kundi yung ibig sabihin, parang talagang dinudukot yung ating puso sa mga katuroang nanghihiwa. So ito, iniiba ng ibang mga tagapagturo. So sabi niya, narinig niyong sinabi ng mga Pariseyo, mata sa mata at ngipin sa ngipin. So tinuturuan sila ng mga Pariseyo na pwede kang maghiganti. Basta tinusok yung mata mo, tusukin mo din yung mata niya. Isipin nyo, itinuro yun. Ba gustong-gusto ng mga tao yun. Sapagkat nagkakaroon ng justification na sila'y maghiganti. Nga, itong sinabing mata sa mata, ito yung tinatawag na lex talionis. Yang katuruan na yan, o yung sinasabing batas na yan, kasi batas yan, ay lumang-luma na. Ito ay nagsimula pa sa historya ng mundo, yung lex talionis. Kung narinig nyo na yung kasabihang tit for tat, quid pro quo, mata sa mata, ngipin sa ngipin, patay kung patay, patay sa patay. Pag pinatay mo ako, patayin din kita. Paano mo gagawin yun? Patay ka na. Anyway. So, pero yun ay ginawang katuroan ng mga Pariseyo para bigyan ng daan na makapaghiganti ang tao. Pero hindi yun ang ibig sabihin nun. Ang lex talionis o yung mata sa mata, an eye for an eye, ay isang batas na pinanukala ng isang haring na taga-Babylonia 100 taon bago pa lumabas si Moses. Ito yung tinatawag na lex talionis na makikita doon sa Code of Hammurabi. Ito yung batas ng mga sibilisasyon na hanggang ngayon ginagamit pa rin natin. At ito'y nahukay. Napakaluma na niyang batas na yan. Pakita natin. Ito nahukay nila. In fact, napakaluma niyang batas na yan, mata sa mata, na nung isinulat siya, wala pang papel. Ang tableta pa ay yung sinusulatan ay yung mga putik, yung tinatawag na cuneiform of writing. Yung pinakaunang-unang kasulatan na nahukay. Ayan, tapos ito yung isang ancient relic na nakita nila kung si King Hammurabi, ika-6 na hari ng Babylonia, ay, yun yung hawak niya, hindi papel. Mga tableta, wala pang papel nun, ay tinuturo na yung lex talionis. Alam niyo ba ibig sabihin yan? Next, ito actually may nahukay sila. Makikita mo yan sa New York, sa museum. Thousands of years. Pero yung batas na yan, hindi ibig sabihin, pag piniti ka, batukan mo siya. O pag dinuro ang mata mo, duruin mo din yung mata niya. Hindi. Yan po ay actually batas para limitahan ang paghiganti. At yan ay hindi batas para sa iyo at sa akin. Ito ay batas ng hustisya, ng hudikatura. Na ang sinasabi, pag may ginawa ang isang tao, ang kaparusahan ay dapat katumbas lamang nung kanyang ginawa. Sapagkat ang tao mapaghiganti. Kaya ang pagpaparusa ay binibigay sa hudikatura, sa mga hukom. Sapagkat pag ang isang tao, sinaktan mo yung mahal ko sa buhay, di ba? Halimbawa, meron tayong nababalitaan. Sinaktan yung anak, ang ginawa, pinagtatagaan niya yung sumakit. Sobra. Kaya yung an eye for an eye, mata sa mata, yan ay batas ng hudikatura na sinasabi na kung ano lamang ang ginawa, ganun lamang ang kaparusahan. Nakukuha nyo? Pero ang ginawa ng mga Pariseyo, iniba nila. Ang itinuro nila, maghiganti ka. Pwede mong saktan ang pwedeng manakit sa iyo. At hindi mo na kailangang hintayin ang mga hukom o pumunta sa munisipyo, pwedeng ikaw na ang gumawa. Pero dahil ang mga tao ay tao, walang sistema, at karamihan, emosyon ang pinaiiral, imbis na mata sa mata, mata sa bungo. Pag tinusok mo mata ko, basag ang bungo mo. Ngunit binaliktad ng mga Pariseyo. Hindi ito kailanman naging intensyon ng lumang katuruan at yung lex talionis, makikita mo yan sa 3 parte sa lumang tipan.
kung saan kinuha ng mga Pariseo at iniba. Sa Leviticus, sa Exodus, at saka sa Deuteronomy. At itunuro nila ng mali sa New Testament. The penalty must not exceed the crime. Ang parusa ay hindi dapat humigit sa nagawang kasalanan. Di ba pag nanonood ka ng sine, sabi, wag mo i-videotape to. Kasi pag nahuli ka, ang pagparusa ay magsisimula sa 6 na buwang pagkakakulong pero hindi hihigit, nakita mo na yun? Hindi hihigit sa 6 na taong pagkakakulong. O mula sa 500 piso na hindi hihigit sa 10,000 piso. May limitasyon, depende sa ginawa mo. Pero sa lumang tipan, ang katuruan ay ganun din, kailangan patas. Pero ito'y iniiba ng mga Pariseo. Sabi sa Levitico 24, ang makapinsala sa kapwa ay pipinsalain din. At tandaan nyo ang magpaparusa hindi yung napinsala, kung hindi yung hukom, yung barangay, yung hudikatura. Ang makapipinsala sa kapwa ay pipinsalain din tulad ng kanyang ginawa. Baling buto sa baling buto. Dati kasi ganun. In fact, in some eastern country, ginagawa pa rin nila yan. Yung physical na pananakit. Baling buto sa baling buto, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kung ano ang ginawa niya, gayon din ang gagawin sa kanya ng hudikatura. Ang makapatay ng hayop ng kanyang kapwa ay kinakailangang magbayad ng hayop din. Patas sa patas. Ngunit ang pumatay ng kapwa tao ay dapat patayin din. Pero sinong papatay? Ikaw ba? Hindi. Yung hudikatura na nagsisiguro na patas ang mangyayari. At ito'y ginawa upang hindi na maulit muli yung kasalanan at para hindi sumobra ang kaparusahan. Ngunit, tulad ng sinabi ko sa inyo, binaligtad ng mga Pariseo ang katuruan upang ang tainga ng mga nakikinig ay matuwa at magbigay ng justification sa kanilang pagiging mapaghiganti. Alam nyo, yung pagtuturo ng mali ng lex talionis, an eye for an eye, mata sa mata, ay sa buong historya ng mundo ay talagang iniiba ng mga tao. Makikita mo na talagang matindi ang busikad ng ating ugali naging mapaghiganti. At yan ang tinutuwid ng Panginoon. At sabi niya, ngunit sinasabi ko sa inyo, ito yung katuruan tama. Huwag ninyong paghihigantihan ang masamang tao. Don't even retaliate. Hindi sobra, hindi patas, hindi maghihiganti. Diyan pa kayo? Alam nyo na, para sa atin na to. Radikal na pagsunod. Meron ba sa atin dito pag inargabyado? Hindi lang sobra, hindi lang patas, hindi ka pagaganti. Ngayon, bago tayo magpatuloy, kasi ganito tema na itong pag-uusapan natin. Tandaan nyo ito mga tinuturo ng Panginoon, hindi ito parang, sige na, gawin mo. Pag hindi mo ginawa ang mga kautusan ng Panginoon, may konsekwensya. Siguro, pinakamaliit na dito, mahinang pamumuhay bilang Kristiyano. Kaya ito'y pakikinggan natin na may pag-amin at may pagdadasal na sana masunod namin ang mahirap na mga katuruan nito. Hindi iniba ng Panginoon ang katuruan ng lumang tipan. Itinutuwid niya ang pagtuturo ng mali ng lumang tipan ng mga Pariseo. Sa English, ito yung tinatawag the principle of non-resistance. Yung prinsipyo ng hindi pagganti o hindi paglaban. At tulad ng sinabi natin, hindi ito para sa mga gobyerno at sa mga hudikatura. Ang hudikatura at ang gobyerno dapat parusahan na nagkamali. Hindi pwede yung principle of non-retaliation sa gobyerno sapagkat maglilipa na ang mga kriminal. Ang prinsipyo ng hindi pagganti, ng pagpapatawad, ay ibinibigay lamang sa individual na tao for you and me. Kasi personal, pwede kang magpatawad. Pero ang hudikatura, mayroong batas na dapat sundin. This is talking about personal offenses. Yung mga offenses na ginawa sa'yo, yung pananakit sa'yo, yung paghihiganti mo bilang tao. Sabi sa Roma 12:7, huwag ninyong gantihan ng masama
ang masama, sikapin ninyong mamuhay ng marangal. Hindi lamang sobra, hindi lamang patas, hindi ka pagaganti. May tanong ako sa'yo. Sa tingin mo, kung hindi ka malapit kay Kristo, masusunod mo to? Only Christians na namumuhay na ng malapit sa Panginoon na makakasunod dito. Pero ito sasabihin ko sa'yo. Pag nakasunod ka sa mga kautusang radikal na ganito, humanda ka. Alam mo kung bakit? Gagamitin ka. Imagine, ang isang Kristiyano na hindi lamang nagtuturo ng pagmamahal, ipinapakita niya sa buhay niya sa radikal na pamamaraan. Sabi sa Roma 12:19, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa Diyos. Yun ho yung critical dito. Kaya hindi ka gaganti kasi naniniwala ka sa ganap na kapangyarihan ni Lord. Sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ano, ganun na lang? Hindi naman pwede yan. Kung walang Diyos, hindi pwede yan. Pero kung may Diyos, sinasabi niya, back off. At sabi kung sinong sumampal sa'yo, sabi sa verse 39, ano? Kung sinampal ka sa kanang pisngi, dibdiban mo siya. Ay, mali. Mali. Sorry po. Isip ko pala yun. Kung sinampal ka sa kaliwa, tadyakan mo siya sa kanan. Ay, teka muna, ano ba to? Pero natatawa kayo kasi yun ang reaksyon mo. Natawa kayo, pero pag sinampal ko, kita nyo, hindi mo iisipin yan eh. Pak! Slow motion pa. Pero ang sabi ng Panginoon, pag sinampal ka, iharap mo yung kabila. Talaga? Really? Kalakip ng kautusan, kayang kakayahang makasunod. Yan yung mistreatment, insulto na sinasabi ng Panginoon. Sapagkat tayo ay dapat magsilbing ilaw. At pag nakapamuhay ka ng ganyan, titingnan ka ng kapitbahay mo, kahit yung nanlamang sa'yo, at sasabihin, may kakaiba. At hindi lang yun, ang gaganti ang Panginoon. Hindi natin alam, pero sigurado, lex talionis yung kanyang pagganti. Nararapat. Ang sinasabi ng Panginoon dito, sa mga katuruang ito, ang mga anak ng Diyos na tinatawag na mga Kristiyano ay dapat may karakter na hindi gumaganti, hindi mapag-ipon ng galit, mapagpakumbaba, maamo, sapagkat dyan, magbibigay ng reaksyon, ng paniniwala at pagkilala sa Diyos ang mga nakatingin sa atin. Napakahirap, ano? Pero alam mo, kung masunurin ka sa Panginoon, ito hindi na kailangang ipilit sa iyo to. Yan ang gawa ng banal na Espiritu Santo. The fruit of the Spirit is love, joy, peace. Ngunit kung ikaw ay Kristiyano, pag linggo lamang, itong bagay na to, alam ko ngayon pa lang, gusto mo lang pumunta sa ATC at manood ng Spider-Man. Yun si Spider-Man, mapaghiganti yun. Vigilante yun eh. Hindi niya pinapaubaya sa gobyerno ang paghihiganti, ngunit. Pero maganda yung pelikula, panoorin niyo. Pero huwag niyong gagayahin. Ito ang ehemplo ng Panginoon nung siya'y ipinako sa krus. Anong sabi ng Panginoon? Patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nandiyan pa kayo? Alam niyo, pag pinag-aaralan ng Bible, wag istorya lamang. Ha? Gusto ng Panginoon, gawin natin yan. Hindi lamang para tayo ay mapunta sa langit, sapagkat tayo pumunta na sa langit, hindi para tayo'y makapamuhay ng buhay na Kristiyano na punong-puno ng kagalakan. Pag ba sinampal ka at nanampal ka rin, ano nararamdaman mo? Sarap, di ba? Sa simula, di ba? Pero pag mapaghiganti kang tao, may nangyayari sa'yo, nag-iiba ka. Pero nasubukan mo na ba? Kahit minsan. Merong nang-api sa'yo. Merong ginawa sa'yo. Ngunit siguro, ewan ko, siguro sumusunod ka kay Lord that day, nagpasensya ka, ipinag-pray mo siya, tumalikod ka, hindi ka gumanti. Natatandaan mo ba yun? Nangyari na ba sa'yo yun? Anong naramdaman mo? Di ba punong-puno ka ng kagalakan? Sa simula, para ka naapi, ano? Yung araw na bilang Kristiyano, sinunod mo si Lord, maghapon lang. Hindi ka lumaban, sa mga mababangis, ikaw ay naging mabait.
Anong pakiramdam mo? Sa una, parang, sana gumanti ako. Pero sa gabi, Lord, ang sarap ng araw ko. Hindi ako gumanti. Pero bilang Kristiyano, gumanti ka, nanigaw ka, anong pakiramdam mo nung gabi na yun? Di ba? Sama. Alam mo kung bakit? Ang natural mo ay ito. This is your new nature. Kasama ng pag-utos ay ang kakayahang makasunod. So, ang inuutos ng Panginoon dito, mga radikal na pagsunod, ay kayang-kaya mo sapagkat yan ang susi sa ganap na kagalakan at buhay na makapangyarihan. Sabi sa unang Pedro 2, may pagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Kung may ginawa ka masama, naparusahan ka at nagtiis ka, wala yon. Ngunit kung magtiis kayo sa hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, that's the Christian life. Ginawan ka ng masama, ginawan mo siya ng mabuti, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng isang halimbawa na dapat tularan. Ang Panginoong Hesus ay lumampas sa itinuturo ng batas na hindi ka lamang dapat gumanti ng lampas, hindi ka lamang hindi gumanti ng patas, ikaw ay hindi gaganti, period. Bakit niya tinuturo yun? Ay, hindi ko alam eh. Hindi ko gusto yung katuruan na yun. Gusto ko pag sinampal mo ko, yun ang gagawin ko. Pero sabi ng Panginoon, ni hindi tayo gaganti. Yan po ang tema ng katuruan. Pero, itong mga itinuturo natin, muli, sinasabi ko, hindi para sa militar. Sa militar, pag inatake ang bansang Pilipinas, dapat lumaban. Ito ay personal vengeance, pang sariling pagganti. At ang mga susunod na mga bersikulo mula 39 hanggang 48 ay patungkol sa pag ikaw ay binabastos, anong gagawin mo? Pag ikaw dinidimanda, pag kinukuha ang iyong mga ari-arian, sinusupil ang iyong mga kalayaan, at ikaw inaapi. Mga radikal na pagsunod para sa radikal na pamumuhay na maggantimpalang biyaya at kalakasan. Sabi sa Mateo 5:4, kung isakdal kanino man upang makuha ang iyong damit panloob, ibigay mo ito sa kanya, pati ang iyong damit na pangbalabal. Ito, matindi talaga to. Pag may nagdemanda sa iyo, lalong-lalo na siguro ang kapatid sa Panginoon, dapat mo siyang pagbigyan. Kung maaari, hindi ko alam lahat ng sitwasyon, pero kung maaari, magbigay ka. Bakit sinabing, kung isakdal ka upang makuha ang iyong damit panloob, ibigay mo ang iyong damit pangbalabal? Kasi dati, pag dito sa konteksto nitong pinag-aaralan natin, yung mga Hudyo, pag dinamanda ka at wala kang pambayad, pwede mo ipambayad yung damit mo. So sabi, yung tunic, pangloob, dinimanda ka, wag mo lang ibigay yung panloob, pati yung balabal mo ibigay mo. Eh yung balabal, kailangan nila doon dahil napakalamig. So ang sinasabi dito, kesyo, makipag-away ka, kung maaari, magbigay ka. At muli, hindi ko sinasabing sa lahat ng pagkakataon, ganito dapat ang mangyari. Pero hanggang maaari. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ang nakakaalam ng iyong sitwasyon. At dito, magkakaroon ka ng oportunidad na maipakita at mairepresenta ang Panginoon na iyong sinasamba. At sabi sa verse 41, kung pilitin ka ng manlulupig na pasanin ang kanyang dala ng 1 milya, pasanin mo iyon ng 2 milya. Muli, ibalik natin sa konteksto ng mga Hudyo. Alam nyo, by the way, commercial, sabi sa Biblia, pagtuturo daw ng Biblia, dalin mo yung nakaraan dito sa konteksto ng 2012. Hindi po tama yun. Sa pagtuturo ng Biblia, dadalin mo yung mga taga 2012, ikaw yun, doon sa konteksto nung tinuturo. So, ang ginagawa ko, dinadala ko kayo, time machine, para maintindihan mo yung talaga itinuturo ng Panginoon. Kaya dapat itinuro ko sa inyo na nung una pala, kaya sinabing ibigay mo yung balabal, kasi nung dati pala, yung konteksto nung nakaraan, pwede kang magbayad ng balabal sa pagkakademanda sa iyo. Kaya yun po yung ginagawa natin. At dito,
Bakit sinabing kung pilitin ka ng manlulupig? Sa konteksto nito, time machine tayo, ang mga Romano na nung tinuturo ni Jesus ito ay inookupahan ng Israel, di ba? The Roman Empire. Sila yung mga manlulupig. Meron tinatawag na batas na pwede nilang utusan ng isang mamamayan na bitbitin ang kanilang dala. Naglalakad ako, sundalong Romano ako. Ikaw, dalin mo to. Pero, merong limitasyon. 1 milya lang. Pag nadala mo na yung aking madalas sandata, mga espada, o dalin mo to para hindi ako mahirapan. Wala kang choice. Kailangan sunurin mo. Pero 1 milya lang. After 1 mile, hindi na pwede. Batas, 1 mile lang eh. So, hahanap na muli ako. Natatandaan nyo ba nung si Jesus ay nadapa at si Simon of Cyrene? Sabi, dalin mo yung krus. That was a law, batas yun. Pero sabi ni Simon, 1 milya lang. At kailangan pumili ka na ng iba. Ito yung sinasabi dito. Kung ikaw ay inutusan ng manlulupig, mga Romano sa konteksto, na dalin ang kanyang sandata, yung sandata na pumapatay sa mga kapwa mo Pilipino o Hudyo. Sasabihin mo, bossing, hindi lang 1 milya. Dadalin ko ang sandata mong panlupig ng 2 milya. Nakuha nyo? Ikaw, meron ba nang-aabuso sa inyo yan? Bossing, wag lang yan. Ito pa, oh. Yun ilustrasyon. Hindi naman ibig sabihin pasampal ka. Ngunit yung prinsipyo ay naandyan. Sino sa buhay mo ang gumagawa sa iyo ng mga katulad nito? Isipin mo nga, pumikit ka. Sige na, pumikit ka. Pero huwag ka matutulog, ha? Baka ituloy mo, eh. Sino yan? Ayun, lumabas yung picture niya. Yan ang itinuturo sa ating radikal na pagsunod ng Panginoon. Sabi sa verse 42, bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Ayan, medyo sensitibo na naman to, di ba? Pastor EJ naman, sabihin mo na lahat, huwag mo lang pakialaman yung wallet ko. Akin yan eh. Pero hindi mo pwedeng tumalun eh. Sabi sa verse 42, sapagkat tayo makasarili, ang sinasabi dito, maging maluwag ka. Maging maluwag ka sa mga nangangailangan. Pero ito naman, hindi sinasabi, kailangan magbigay ka sa lahat ng humihingi. Sapagkat minsan may humihingi dahil sila'y tamad. Ito ay nagsasabi sa mga talagang nangangailangan. Talagang may pangangailangan sila. Nagsusumikap sila, ngunit nahihirapan sila. Meron mga bibigyan mo, pag binigyan mo sila, lalo pa silang napasama. Nagda-drugs, nag-a-addict. Binigyan mong pera, mali yun. Kaya kami, pinag-uusapan namin sila Brother George at yung mga pamunuan simbahan sa Parañaque. Huwag tayong basta magbigay ng pera, pilitin nating mabigyan ng trabaho yung tao as much as possible. Unless may sakit. So maging maluwag ka ron. Pero ito sinasabi, genuine need at patungo sa kanyang pag-recover financially. Pero maging maluwag ka. Ito yung tinatawag sa Bible na the gospel of the second mile. Ang hirap, mahalin ng kaaway, bigyan pabor ng higit ang ating mga kaaway. Alam niyo, bago ako magpatuloy, may kukumpisal ako sa inyo. Hindi ko ginawa to kaninang umaga kasi walang time. Dito wala tayong time limit. Pwede tayong alas 7. Pwede ba kayo? Hindi, maiksi lang to. Alam niyo, itong sermon na to, hindi ko lang ngayon inihanda itong sermon na to. Siguro mga 8 years ago, naimbitahan ako ng St. Francis, CCF St. Francis, nitong teksto na to, doon sa Glorious Hope. Habang inihahanda itong napakahirap na mga katuruan na to, may nangyari sa buhay ko, sa buhay namin mga pamilya. At napakalalim ng aking pag-aaral nitong katuruan na to, namamangha ako sa dapat gawin. Sabi ko, mabuti na lang, walang mga gumaganto sa amin. Pero matalino ang Diyos kasi habang inihahanda ko po yung sermon, may nangyari sa anak ko, yung anak kong binata. Siya ay gumraduate ng college, noong panahon na yun, maraming taon na nakararaan. At sabi niya, Daddy, pwede ba imbitahan ko yung mga classmate ko sa ating bahay? Napakabait po nung anak ko na yun. Hindi ko nga alam kung ba't ko nag-ianak yun. Sobrang bait eh. At inimbitahan niya yung mga kaklase niya, may mga babae at yung kanyang napupusuan, MU lang, MU. Nung gabi po na yun, lumabas sila, naglakad-lakad sa aming matahimik na subdivision. Alam niyo nangyari? May mga kabataan, mga teenager, mga drug addict,
Well, hindi ko naman masabing drug addict. Alam ko nagda-drug sila. At least nagiinom. Nakita yung anak ko, si JC, at nakasunadahan yung kanyang MU. So bumaba, mga lasing, may mga bote. Yung anak ko, pinagtanggol. At sabi, wag niyong bastusin. Pinatakbo niya na yung mga babae, mga kasama niya, nagtago, mga lasing na lasing. Alam niyo, ang ginawa ng isang bata, itong batang to, umikot doon sa likod ng anak ko at hinampas siya ng bote dito. Basag yung bote. Pag nakita niya anak ko, may malaki siyang uka dito. Di talagang tumawag sa akin, emergency, sinugod ko sa emergency room, tinahinang marami. At inabangan ko po yung mga bata. Kasi sa subdivision namin, isa lang ang entrada eh. At nahuli po namin. May kasama ako mga pulis. Alam niyo, mayayabang pa sila. Sabi niya, masama makatingin eh. Ito po, ikukumpisal ko sa inyo, pero huwag niyong pagsasabi. Ako po nasa military dati, kaya ako, ito tinigil ko na. Pero nung time na yon, pag natutulog ako, may baril. Dati pa to ha, baka sabihin niyo. Meron nung akong Jericho 9mm. Alam niyo, tinitingnan ko siya. Sabi ko, pag itong batang to, hindi na siya bata, 22 years old. Pag binaril ko sa tuhod, dinimanda ako, malamang magbayad ako 1 to 2 million. Kinukompute ko, ganun yung iniisip ko. Babarilin ko sa tuhod, madidimanda ako, bayaran ko 2 million. Naalala ko po itong tinuturo ko, no? Pero sabi ko, wala yan. Anong mata sa mata, ha? Tama. Anyway, sa madaling salita, yung po kasing tatay nung aking asawa ay dating at that time, National Police Commissioner. So yung mga pulis ho, talagang inaasikaso kami. Dinala namin dito sa presinto, pinosa sila. Naku, nakita ho ng mga nanay. Mayayaman to ha, na nag-iiyakan na sila. Pagdating sa presinto, niliti sila, sabi sa akin ng pulis, ng chief of police, pumunta siya. Boss, tumawag sa akin yung father-in-law mo. Alam mo sir, pwede naming i-elevate to, attempted murder. At ngayon ay mag-aalas 5 na ng Friday. Walang bista. Pwede ko ikulong yan 2 days. Ito ang sinabi sa akin, gusto mo iparape ko. That was my chance. Yung kaisa kong anak, inassault nila. Alam nyo, aaminin ko sa inyo, matagal na to ha, hindi to last week. Na-tempo ako. Kasi mayayabang pa eh. Iba kasi yung inatake ka, di ba? Iba yung, dapat lang namin inatake siya. Kaya talagang parang, tsaka ko makatingin. Pero nung nagsimula nang nakita nila na makukulong na sila, at nakaabang na sa kanila yung mga preso, at alam nilang kinakausap ako ng mga pulis, nag-iiyakan ako. Pero matigas ang puso ko. Ikulong! Yung mga mami, ng mga taga-subdivision namin, nakikiusap sa akin, Mr. Del Mundo, patawag. Di. Pero alam nyo, nung yung isang mami, biglang umiyak sa akin, alam nyo, biglang naalala ko yung mami ko. Sapagkat ako, barumbado rin ako nung ako'y bata. Ito yung tunay. At naalala ko itong aking pinaghahandang sermon. At nagbago ako, sabi ko. Ganito na lang. Kaysa ipakulong ko kayo. Ito, totoo nangyari. Baka matawa kayo. Sabi ko, imbis na pagkakakulong, dapat pumayag kayo sa mga sumusunod. Number 1, pupunta kayo sa bahay namin, mag-BBF1 tayo 6 months. Totoo, hindi ko alam kung bakit sinabi sa akin nila doon. Pangalawa, hindi kayo iinom at magdadrug sa loob ng 1 taon. Pipirmahan nyo to. Pangatlo, lahat ng magulang sisimba sa CCF. Nang isang Sunday lang, yung evangelistic Sunday. Panglima, magdadrug test. Alam nyo, ay salamat Mr. Del Mundo. At bago ka maghiwa-hiwalay, sa harap ng mga preso, sa harap ng mga pulis, sa harap ng mga nanay, I share the gospel with the children. Ay, hindi ko alam kung saan nakuha yung biyayang yun. Kundi naalala ko lang yung pagpapatawad sa akin ng nanay ko at yung pagpapatawad sa akin ni Lord. Sa mga sumunod na buwan, tinuruan ko sila ng BF1, Biblical Foundation 1. Sabi ko sa anak ko, pwede ko bang gawin yan? Nagpaalam ako. Sabi niya, Daddy, pwede. Pero isa lang kondisyon ko. Huwag kayong mag-BF1 sa bahay. Masama pa loob ko. So alam niyo, 6 months yung mga batang yun, BF1 ko, yung Biblical Foundation, sa aking kotse. 6 months. Anong kami? Alam niyo, may mga araw na makikita ko na lang pagbukas ko ng pinto namin sa umaga, may nakasabit na mga pagkain. Nagpapasalamat yung mga nanay. At yung mga magulang na upo lahat dyan. Hindi pa tapos ang istorya.
Natapos na, no? Nag-BF1 kami. Minsan naamoy ko, amoy alak. Okay lang. Isang beses, pagpasok ko, matatapos na yung aming Bible study method. Bali-bali ko ang buto. Talagang bali. Sugatan. Ano nangyari sa inyo? Tinitingnan nila ako na para akong multo. Di ba nangako kami sa inyo, hindi kami inom? Ito po ay sinuway namin. Anong nangyari sa kanila? Pagsuway sa aming kautusan, pumunta sila sa Batangas. Meron shooting. Meron sila mga girlfriend, mga model. Mayayaman to eh. At naandun sila, lasing na lasing, naandun sila sa Batangas. Merong beach na may kaunting bangin papunta sa dagat. Yung isa, bigla na lang, kasi may bagyo. Hindi ako nagbibiro, totoo ho to. Biglang, yung alon daw, kinuha yung bata na pumukpok sa ulo ng anak ko. At itinapon sa dagat. At lahat silang tatlo, kasi apat sila, tumalon sa dagat, sinagip siya. Lasing silang lahat. At sila idinala ng anod doon sa isang kuweba na punong-puno ng matatalas na bato. At sila ay natrap at nagiiyakan sila. Alam mo, sabi nila, Tito EJ, nung naandun kami, lasing kami, bangag kami, ikaw naalala namin, na alam namin, tinuturoan kami ng Lord na itinuturo mo sa amin. Totoo istorya to. So yun, daling ko pa dito eh. Yung isa nagtatrabaho dyan sa may Gold's Gym. Anyway, so alam nyo, pinadala sila ng mga 40 tao para sila ay higitin ng lubid. Pero nung teaching na namin, nung susunod na linggo, nakatingin sila sa akin dahil alam nila na binayolate nila yung kasunduan. Hindi pa po tapos yung kwento. Natapos na po yun at tapos na. Sumimba sila. Isang araw, pumunta ako dyan sa Seattle's Best. Yung si Jeremy, sinabi ko yung pangalan. Naandun. Bigla na lang kung ano-anong pagkain ang dinala sa akin nung Seattle's Best. Nakakape yung pinakamalaki, pinakamahal, may ice cream pa. Tapos tinitingnan ako ng mga taga Seattle's Best. Siya pala. Tapos lumabas yung bata. Siya nga. So kinukwento niya na mayroong isang pastor na nagpatawad sa amin. At yung mga tao kinakausap ako. Hindi po tapos ang kwento. Makaraan ng mga isa o 2 taon, hindi ko matandaan. Nakalimutan ko na sila. Hindi ko na alam kung ano nangyari sa kanila. Isang araw po, nasa sasakyan kami, may tumawag sa akin, Tito EJ! Sino to? Si Jeremy, yung bata na pumukpok sa ulo ng anak ko. Bakit? Yung tatay ko, sabi niya. Kasi broken family sila. Yung tatay ko, sabi niya. Naandyan sa BF Homes, sa may President's Avenue, sa malapit na McDonald's. Yung tatay niya, hindi rin maganda ang tatakbo sa buhay. Nanchichicks. Yung chinichicks niya ay asawa ng OFW na dating military. Umuwi, nahuli. Alam niyo ginawa nung asawa na umuwi? Nakamotor kasi yun, yung tatay eh. Habang siya nakamotor, umikot sa likod niya, tulad din ng pag-ikot niya doon sa anak ko. Anyway, hindi naman yun ang comparison. Umikot, tinutukan siya ng 38 at pinaputokan doon. Pang! Patay ho yung tatay. Tumatawag sa akin yung bata, sa morgue. Ang una niyang naisip, tawagin, ay ako. Bakit? Ba't ako tinatawagan mo? Sapagkat may nakita siyang radikal na pagsunod. So pumunta ako sa morgue. At nakita ko, Tito EJ. At yung mga tao lumalapit sa akin, I never met the relatives. Pero yung nangyari sa amin na inatake nila yung anak ko at imbis na gantihan, tinuruan ko silang Bible, ay mukhang umalingaw-ngaw dun sa pamilya. At minawala kayo. Ako nag-conduct ng wake. And I partially paid for the funeral. Alam niyo ba nararamdaman ko? Hanggang ngayon. Thank you, Lord. Kasi hindi ako yun eh. Tatandaan niyo, anong gusto kong gawin sa kanya? Barilin sa tuhod. Pero dahil dyan sa katuruang yan, dahil sa kasama ng kautusan ay ang abilidad. Yun o ang, siguro pagdating ko sa langit, thank you, Lord, na dadapat ako'y mapaghiganti, makasarili, ginamit mo ako sa buhay ng mga taong ito. Tapos na po ang kwento. Tuloy na natin at oh glory to God. Ayan po, ikinukwento ko sa inyo kasi hindi ko kaya pagmalakihan, kasi hindi ko alam, pero ang sinasabi ko sa inyo, salita ng Diyos ay parang tabak na doble ang talim. Pero alam nyo, I'm so blessed by what God did. Alam nyo ba, dun sa aming subdivision, akala nyo, tapos na, no? Nung pinapatawad ko na, pinuntahan ako ng buong kalalaki ng subdivision. Doon sa South Bay, mayayaman yan. Sabi niya, alam mo, pinagtatawanan mo ako, pagbibigyan mo, yung mga batang yan, salot sa subdivision. Hindi pa na, ikaw lang ang nakahuli dyan.
Pag pinakawalan mo yan, ang sabi pa nila, gagayahin mo si Tehangki, yung pinakawalan, tapos pumatay uli. Ako, hindi. Pinatawad ako ni Lord, patatawarin ko rin sila. Pag pinakulong ka yan, titigas pa yan. Pero pag inabuso nila ang kabaitan, bahala na si Lord. Vengeance is His. Yan po ang pagpapasalamat ko sa Diyos na eksperyensya. Dahil dito, isipin mo, alam niyo ba, ituturo ko yon, mensaheng yon, nung umaga na inatake yung anak ko. That same morning, I was supposed to preach, kaya kinancel ko yung St. Francis. Pero buong-buo sa isip ko, itong katuruan ito. The power to obey. Ang oportunidad na magamit ng ganun, na hindi dahilan ng pagmamalaki, ngunit nauwi sa pagpapasalamat sa Panginoon. Yan ang buhay ng Kristiyano, na inilaan at gusto maranasan ng Panginoon para sa ating lahat. Sino ang dapat mong patawarin ngayon? Sino ang dapat mong harapan ng kabilang pisngi upang mapaluwalhatian ang Diyos na iyong sinasamba? That's the Christian life. Anong verse na po tayo? Anong verse na ba tayo? Hindi nyo rin alam? Ba kayo? 40, 42, 43, 44. Ano ba kayo? Ano talaga? 40, 43. Tapos 43, tama. Sabi sa verse 43, narinig niyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Yun ang turo ng mga Pariseo. Ngayon, mali yung katuroan na yun. Kasi yung sinasabing katuroan mula sa lumang tipan na ibigin mo ang iyong kaaway, ibigin mo ang iyong kapwa, yun yung unang bahagi ng katuroan daw. Yan ay galing sa Levitico 19:18. Kasi tinuro sa kanila, ibigin mo ang iyong kapwa. Pero kulang yun. Ito yung sinabi doon sa Levitico 19 kung saan nila hinango. Sabi sa Levitico 19:18, huwag ka maghihiganti o magtanim ng galit sa iyong mga kababayan, ibigin mo ang iyong kapwa, may kasunod, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh. Ang ginawa ng mga Pariseo, binawasan. Bakit sinabi mo, mahalin mo yung kapwa? Okay, mahal ko kapwa ko. Pero, yung pamantayan ay inalis. Hindi lang iibigin mo yung kapwa mo. Iibigin mo siya katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Nandiyan pa kayo? Mahal mo ba sarili mo? Mahal mo, di ba? Kaninong ipin ang sinipilyo mo kanina? Di ba sa'yo? Mahal mo yung sarili mo eh. So, ang ginawa ng mga Pariseo, binawasan kasi hindi nila masunod. Pag hindi ka sumunod doon, dahil sa pangunawa, hindi ka magkakaroon ng oportunidad na magmahal ng ganong kataas kung saan ang biyaya ng Diyos ay mararamdaman mo. Kung hindi tinuro na mahalin mo yung kaaway, hindi ko may experience ang biyaya ng patawarin ang nanakit ng aking anak. Alam nyo, iba eh. Iba yung experience ang ganun. So, yun yung unang bahagi. At yung hindi lang kanilang binawasan, kanila pang dinagdagan. Kasi sabi, itinuro sa inyo, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Meron po akong balita sa inyo. Wala sa Bible yun. So, dagdag bawas. Bawas dagdag ang ginawa nila. Bakit? May ganong katuruan. Sapagkat ang pangunahing sandata ng kalaban ay turuan ka ng mali. Hindi niya sinasabi, huwag ka magsimba. Sinasabi niya, magsimba ka na mali at tinuturo. Kaya ang Panginoong Hesus, nililinaw niya. Nililinaw niya. Mataas ang pamantayan at hindi mo lamang ibigin ang iyong kapwa. Ang sabi sa verse 44, ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo. Hindi lamang ang inyong mga kaibigan, kundi pati ang iyong mga kaaway. Sorry napapasigaw ako. At ipanalangin mo ang mga umuusig sa'yo. May tanong ako sa'yo. Gusto mo ba ma-experience yung talagang Christian life na sinasabi ng Panginoon? Ang kapayapaan na hindi mo malirit. No? Hindi ko naman sinasabing wala ka ng problema, pero estable ka sa gitna ng unos. Ako, itong week na ho to, may malaking unos.
na dumating sa buhay ko. Pero sabi ko dun sa kausap ko kapon, alam mo, kapatid, medyo nayanig ako. Siya nga una kong tinawagan. Pero alam mo, hindi ako nalito. Nayanig ako, pero hindi ako nalilito. I know exactly that God is in control. Pero ayoko siya. Itigil mo na yung bagyo, pero hindi ako nagpapanik. Sabi niya nga sa akin, wag ka sana, ang bilis mo magdesisyon eh. Sapagkat ang tao na sumusunod sa mga radikal na pagsunod, meron kang pagka-estable. Kasi alam mo, sumusunod ka sa Panginoon, mahirap o madali. And with that comes assurance. Sinong kaaway ang kailangan mong mahalin? Kung katabi mo siya, huwag mo siyang titingnan ngayon. Minsan kasi madalas siya mag-aasawa eh. Mahalata ka. Ang katuruan ito sa pagmamahal sa kaaway ay hindi isang bagong katuruan. Yan ang katuruan sa Old Testament. Yan ang pamantayan ng Panginoon. Sabi sa Kawikaan 24, sa Lumang Tipan, huwag mong sasabihin, gagawin ko sa Kanya ang ginawa niya sa akin upang ako'y makaganti. Sabi rin sa Kawikaan 25, kapag nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Pag sinakta ng anak mo, patawarin mo, turuan mo ng BF1. At kung gusto, GLC2. Huwag nang bayaran yung tuition fee. Sobra na yan. Biro lang po. Bakit? Bakit mo gagawin yun? Sapagkat, alam mo na ang Diyos ay lubos na makapangyarihan. God is sovereign. Kinokontrol niya eh. Kaya hindi pwedeng mahina ang pananampalataya mo. Sabi ni John MacArthur, this is the perspective of Jesus Christ in 5 ascending statements, 5 sunod-sunod. Sabi mong kaaway, patawarin mo sila. Jesus proclaims the kind of love that God has always required of His people. Tatagalugin natin, ito po ang perspektiba ng Panginoong Hesus sa 5 pananalita at kautusan na nagpapakita at naghahayag ng klase ng pag-ibig na laging hinahanap ng Panginoon sa kanyang mga alagad. At dapat makita sa karakter ng lahat ng tao na tumatawag sa kanyang sariling Kristiyano. Christ-likeness. Radikal na pagsunod. Ito ang makapangyarihan na katuruan sa Biblia patungkol sa pag-ibig. Pag-ibig na naguutos sa mga alagad ng pamantayan na napakatindi na kanyang yayapusin, tatanggapin, at tuturuan ang kanyang kaaway. Yan po ang katuruan na tinatawag na agape love. Ano ba yung agape love? Hindi yung pag-ibig na emosyon, kundi pag-ibig ng pagsunod. Desisyon. Kasi pag emosyon, ang basihan mo ng pagmamahal sa kapwa, kahit kamahal-mahal minsan, hindi mo na, pero ito po desisyon. That's why we are people of the word. Tayo ay mga tao ng salita ng Diyos. Yung nuutos sa atin ng Panginoon, kahit hindi natin feel, sinusunod natin. Mamahalin kita, kahit hindi ka kamahal-mahal, sapagkat inutos sa akin ng Panginoon yan. Bakit mo gagawin yan? Ito naman yung gasolina kung bakit mo magagawa to. Alam mo kung bakit? Tanongin mo katabi mo. Alam mo kung bakit? Kung mo gagawin yan. Kasi sabi ni Lord, ikaw nga minahal ko ng ganyan. At minamahal pa rin kita ng ganyan. Dati kaaway kita, sinagip kita. Umiyak ka lang sa akin. At ngayon, nagkakasala ka pa rin, pinapatawad pa rin kita. At bakit naman hindi mo patatawarin ang ibang makakasalanan na hindi pa nga nakakakilala sa akin? Sabi sa Roma 5, sapagkat noong tayo mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit matuwid na tao, mabait na tao, hindi kalaban, mahirap magbuhis ng buhay. Kahit na maaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Alam mo kung ba't hinahanap sa atin ng Panginoon? Napatawarin si Jeremy? Napatawarin ang kalaban mo? Because He did it for you.
Ginawa niya yan para sa'yo. At araw-araw na tayo mahihina pa, pinapatawad niya pa rin tayo. Now you do likewise. Para makita nila, ang Diyos na nagpatawad sa'yo, magpatawad ka rin ng kapwa mo. Andiyan pa kayo? This is the Christian life. At ito hindi rikititos. Ito ay susunodin upang tayo magkaroon ng kagalakan. Alam mo, pag ginawa mo yan, yan talaga, yan, we are made, we are wired. Yan ang ginawa sa atin ng Panginoon. At pag nasumpungan mo yan, makikita mo na nilalang ka na may bagong natural na ganyan. Anong sabi pa doon sa huling talata ng verse 44? Hindi mahaba yung sermon ko ha, mahaba yung kwento ko ha. Okay? Sabihin niyo. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Pray for your... Bakit umuusig? Alam mo, napansin mo ba, pag namumuhay ka na ng Kristiyano, may mga umuusig sa'yo. Kami, mga lalaki, hindi na tayo miinom, hindi na tayo naglalasenggo, di ba? Ano ka ba? Banal ka ba? Nung una, pabiro. Mamaya-maya ako, nagagalit na. Bakit? Anong tingin mo? Mas mabuti ka sa amin? Na hindi mo man lang kami mapagbigyan? Tapos pag may nagjo-joke ng malaswa, lumalabas ka, ano ka ba? Bakit? Mas mataas ka sa amin? Pastor? Banal? O, natatawa kayo. May gumaganyan ho sa atin. Hindi lang yan. Pag may mga tao na gumagawa ng masama, subukan mo maging pulis na Kristiyano. Baka patayin ka. May mga ganon, ha? Inaano niya, pinagbabawalan niya yung mga dilihensya. Hindi lang nagagalit. Mamaya baka saktan ka pa. Sapagkat pag namuhay ka, bilang Kristiyano na may pagsunod, kahit tahimik ka, hindi mo binabandera, dahil lang hindi ka sumasama sa kanila, uusigin ka. Sapagkat inilalabas mo sa iyong ilaw ang kadiliman. Pero pag hindi nila mapansin na Christian ka, baka sumasabay ka sa kanila. Pero ang sinasabi, pag inusig ka, dahil kung ikaw'y mamumuhay ng ganito, mauusig ka. Sapagkat lilitaw ang iyong natural at ang natural ng Kristiyano ay nakakapagpagalit. Ipag-pray mo sila. Sabi sa Juan 15:20, alalahanin ninyo ang sinasabi kong ito, walang aliping nakahihigit kaysa sa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung sinunod nila ang aking sinabi, susundin rin nila ang inyong sasabihin. Ngunit dahil hindi sila sumusunod sa akin at ikay sumusunod, uusigin ka. At sabi sa 2 Timoteo 3:12, marami sa inyo, hindi nyo alam, nasa Biblia to. Gayon din naman, ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusig. Those who live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Pag naging ikay tagasunod na radikal, uusigin ka. Ako, inuusig ako dun sa subdivision namin. Parang sinasabi nila, ikaw, masasamang tao, kinukonsinti mo. Alam niyo, nung sinabi ko yun, hindi ko nagpaalam, lumabas ng bahay ko. Baka pwede pa kayo mag-juice. Juice. Hindi naman sinabi yun. Pero lumabas na ho sila. Hanggang ngayon, hindi ako nakausap eh. Dalhin mo sila sa panalangin. Kaya pag may umuusig sa'yo, pag-pray mo. Minsan naman, may umuusig sa akin, sabi ko, pinag-pray kita. Nagulat ho eh. Na hindi ho. Huwag niyo naman ganunin. Pag-pray mo lang siya. Pero asahan niya yan. Mamaya, pag nakikita nila yung buhay mo, merong bad joke, yung mga malalaswan joke, pagdating, ayan si Mother Mary, ayan si Father, ayan si Pastor, kamaingay. That's okay. Okay yan. Sa akin, okay na pag-uusig yun. Pinagtatawanan ka. That's good. You bless God's name. At ang sabi, sa verse 45, gawin niyan lahat na yan upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama. At nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Ito yung tinatawag ng mga theologians na common grace. Ang Panginoon, lahat ng biyaya na binibigay niya sa mga anak niya, yung mga hindi kumikilala sa Kanya, tinatanggap din nila. Ikaw ganun din. Hindi ka lang mabuti, you don't just give grace to the good. Lahat na nakapaligid sa'yo, siguro lalo na sa hindi man nakakakilala kay Lord, dapat kang maging mabuti sa kanila, kahit inuusig ka nila. Bakit daw? Para maging tunay na mga anak? Para mapunta sa langit? Hindi. Ang sinasabi po dito, pag ginawa mo yung mga radikal na pagsunod na ganyan, pagmamahal sa iyong kaaway, pagbibigay sa mga nagsasamantala,
hindi yan ang dahilan na magiging anak ka ng Diyos. Ayan ay nagpapakita na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. It's an evidence. Pagpapatotoo na pag namatay ang kamag-anak at mahal sa buhay ng iyong kaaway, ikaw ang tatawagin. It's a privilege. Hindi ko pinagmamalaki, hindi ko alam kung ba't napunta yung isip ko sa babariling ko siya sa tuhod, sa i-evangelize ko siya. Hindi ko alam paano ako napunta ron. Ang masasabi ko lang, banal na Espiritu Santo at yung salita ng Diyos. It's not me. That's not you. But God will enable you. And they will say, siguro, yung Diyos nito, tunay. Siguro ang Diyos nito, tunay. That you may be sons of your Father. At sabi sa verse 46, kung ang mga nagmamahal sa inyo, ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis? Sino yung maniningil ng buwis? The worst sinners. Yung pinakamatitinding makakasalanan, minamahal nila yung mga kawatan, mga mamamatay tao. Lahat yan, yung mga mahal nila, mga minamahal nila, ay kamahal-mahal sa kanila. Pero ang mga Kristiyano na nagdadala ng pangalan ni Kristo ay binigyan ng mas mataas na pamantasan para tayo umangat, para matawag natin ang atensyon ng mga tao, hindi sa atin, kung hindi kay Kristo. Sabi ko dun sa mga umatake sa anak ko, hindi ko alam kung ba't ko kayo pinapatawad. Pero naalala ko lamang bigla ng napakatindi, hindi ko malas sa isip ko, na pinatawad ako ni Kristo nung ako'y mga katulad nyo. Kasi nasa gipo ako, ganun ang ginagawa ko, kabataan ako na ganun eh. Kaya nakita ko yung mami ko sa mukha nila at nakita ko yung mukha ko sa mukha nila. Sinong gumawa nun? At bakit mo gagawin yun? Para makilala nila ang iyong Panginoon. Sabi sa Mateo 5:16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Sabi ni J. Oswald Sanders, the Master expects from his disciples such conduct as can be explained only in terms of the supernatural. Ang Panginoon ay umaasa sa kanyang mga disipulo ng pag-uugali at ng pagtugon sa masama o sa mga reaksyon na mapapaliwanag lamang ng iba sa pamamagitan ng pagsasabi na may kapangyarihang labas sa kanya, na nagbibigay sa kanya ng lakas upang makapagpatawad at makapagmahal ng ganyan. At ikaw ba sasambahin nila? I want your God. Pakilala mo nga ako sa Panginoon mo. At sabi sa verse 47, at kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga hintil? Sabi po ng philosopher na si Frederick Hines na hindi Christian, show me your redeemed life and I might be inclined to believe in your Redeemer. Ipakita mo sa akin ang iyong buhay na kakaiba at baka maniwala ako sa kakaiba mong Panginoon. At sabi sa last verse, kaya, maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. Therefore, you shall be perfect just as your Father in heaven is perfect. Perfect, yung pong word na perfect dyan o ganap ay teleos. Hindi ibig sabihin wala kang pagkakamali. Ang basic structure niyang salita na yan ay tinatranslate na sinasabi, mature. Nagmamature ka. Direksyon patungo sa perfection. Maaring hindi ka ganap na mapagpatawad ngayon, ngunit mas mapagpatawad ka ngayon kaysa last year. You are being perfected. Nandiyan pa kayo? Kamusta ka? Kamusta ka? Nagaganap ka ba? Sunodin mo yun. You pray hard. Ako, panalangin lang po. Nasa inyo na ang karunungan. Alam mo na ang dapat gawin, mahirap, ngayon ipanalangin mo. Sa susunod na meron ka makaaway, pag-pray mo siya. Alam nyo, dahil sa narinig nyo, marami sa inyo, ngayong gabi pa lang, masusubukan na yan. Sorry po, hindi po ako natutuwa. Sinasabi ko lang sa inyo. So, masusubukan mo yan eh. Masusubukan mo yan. Gusto mo ba magamit ni Lord? Gusto mo bang maging solid yung connection mo sa Kanya? Radical na pagsunod. At kalakip ng kautusan ay ang kakayahan. Tayo po'y manalangin.
Panginoon, napakatindi po ng mga itinuturo nyo sa amin. Ngunit ito'y banal na kasulatan, kaya ito po'y ganap na totoo. Alam kong hindi mo kami bibigyan ng mga kautusan at pamantayan na hindi namin kakayanin sa tulong ng banal na Espiritu Santo, katuruan mula sa Biblia, at ng mga kalakasan na ipinangako mo sa amin. Ito pong amin napakinggan sa buong chapter 5, ang napakahirap. At ito po ay nagdadala sa amin sa ganap na paghingi ng tulong sa inyo. At alam ko mabuti yan pag alam namin hindi namin kaya, kung po'y nauwi sa desperasyon, pag-iyak sa inyo, paghingi ng tawad, at paghingi ng lakas na makasunod. Tulungan nyo nga po kami na hindi lamang matutuhan, kundi magampanan ang mga ehemplo na ibinigay ng Panginoong Hesus. At sana kahit papano, Panginoon, kahit kami ganito, sa aming pagsunod, may mga maakit sa iyo. At sana, Lord, pagdating namin sa langit, may mga tao na hindi namin alam magsabi, alam mo, Brother EJ, dahil sa ginawa mong mahirap na pagsunod, naakit kami sa Panginoon at ngayon kasama mo kami dito. Napakatamis. Pag yan po ang naging resulta ng aming maiksing buhay sa mundo. Help us, Lord, at sana itong maliit na simbahang ito ay maging patotoo at magbigay kaluwalhatian sa Panginoong sumagip sa amin nung kami masama pa. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Diyos. Tatay nagsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.